Hello Aries! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, situation ng person mo, at saka ang relationship nyo. Sa huli, kukuha ko ng additional cards. May posibilidad na magkapalit ng situation kasi connected ka sa person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aries? Babasahin ko sa booklet yung meaning ng card mo. Ito yung card mo para sa situation. Take action. Ang ibig sabihin ng card na ito ay mag-set ka ng goal sa buhay. Para alam mo kung ano yung tatahakin mong direksyon. At para makaiwas sa delay. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano naman ang ibig sabihin ng card mo sa situation. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit. Kung si person mo ito o ikaw. The Moon, Ten of Swords, Eight of Pentacles. Pakiramdam ko sa cards mo, inaabot ka na ng hating gabi. Minsan hindi ka na rin siguro o konti na lang ang tulog mo. Dahil na rin sa meron kang hinahabol na deadline. At saka kailangan mo din balansehin yung sitwasyon mo sa personal na buhay, sa karir mo man, sa business. Para mapapansin mo yung ibang anggulo ng buhay mo na merong person na hindi tapat sa iyo or trinaydor ka. At saka hindi mo kailangan mabuhay sa ilusyon. Dahil meron talagang person na nililinlang ka, maybe kilala mo pa to, kaibigan mo or malapit sa'yo. Wala ka pang clue ang ilan sa inyo pero magkakaroon ng ending yung situation mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, lahat ng kaya mong ibigay, oras, pagmamahal, financial, atensyon, ibinibigay mo sa person mo. Iba't ibang dahilan nito. Ang ilan na nasa relasyon, may sakit kasi yung person mo kaya lahat talaga ng pag-aaruga ibinibigay mo. Ang iba naman, may posibilidad na cheater yung person mo. Pero ikaw, kasi card mo ito, pinapakita na faithful ka, mapagkakatiwalaan, loyal. Sinisikap mo maging matatag at secure ang relasyon nyo. Ang ilang single naman, meron kang nakilalang person pero madalas sa ano kayo nag-uusap online. Huwag kang padadala sa emosyon mo kahit na matatamis yung salita na bitawan niya. At saka yung financial mo, yung kita mo, iyo lang yan. Ang kailangan mong paggalawin sa kanya ay yung puso niya. Hindi yung sinusuportahan mo siya sa financial or kung ano man yung kailangan niya. Huwag mo siyang pagandahin or pagwapuhin para sa iba. Itong card ng person mo, ayan, prioritize your health. I-priority mo yung sarili mo, alang-alang sa mga taong tumutulong sa iyo, ang doktor, lalo na yung mga mahal mo sa buhay. At saka kung meron kang gagawin sa buhay mo, piliin mo yung makakabuti para sa iyo at saka sa kalusugan mo. Ituloy ko lang guys kasi ang situation mo, yung Red Jasper na card, pinapakita kasi yan na nag-aalala ka sa person mo. Yung card mo na Red Jasper, buhay kasi yan. At saka pinapakita yung pagkilos mo sa mga bagay o sitwasyon na kailangan mo sa ngayon.
At saka huwag mag-isip ng negatibo, single ka man or nasa relationship. Magtiwala tayo sa Diyos, sa mga plano niya. Ito naman yung situation ng person mo. Ace of Wands, Three of Cups in reverse, at King of Swords. Patungkol pa rin to guys sa health. Kasi ang ilan sa inyo, yung person mo, di ba nga may sakit, pero lumalaban siya. Mukhang ikaw pa nga yung pinanghihinaan eh. Pinakita kasi sa situation ng card mo. Kaya pala nagmamadali ka. At saka nagsusumikap. At saka mukhang hindi rin kaya ng person mo na makisocialize. Ang ilan naman na nasa relationship, ang person mo nasusobrahan naman sa pakikisama or socialize. At saka ang ilan sa inyo, ang situation ng person mo, ang ipinapakita niya ay yung nangyayari ngayon, hindi yung pinagmulan. Mukhang naging tahimik yung person mo. At saka ang gusto niya, parang sa korte nyo na lang pag-usapan or kung saan nyo man pinag-uusapan yung mga legal na dapat nang matapos. Single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo magkakaroon ka ng baby pero walang sign. At saka single ka man or nasa relationship, may person na hindi tutupad sa pangako. Kasi itong card ng person mo ipinapakita na ang ilan sa inyo single ka man or nasa relationship. Ano yung person may makasarili at saka alam niya sa sarili niya yung mga desisyon niya ay tama. At saka ang ilan sa inyo, ayaw din ng person mo na pinaghaharian siya. Ayaw din ng demanding na person. Stricto siya na person. Kaya pala yung person mo hindi siya nakikisocialize. Kasi ayaw niya sa person na madaldal. Or maingay kasama. Ito naman yung card para sa relationship. Protect your energy. Pinapaalalahanan ka ng card na ito na kailangan mong protektahan yung sarili mo, lalo na yung happy energy na meron ka. At iwasan na magpadala sa mga negatibong sitwasyon or tao. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano yung card para dito sa relationship. Babanggitin ko na rin yung patungkol sa career, financial at health. Nine of Wands, Eight of Cups, at the Hanged. Sa career, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho, ipakita mo yung kakayanan mo sa posisyon na ina-applyan mo. Marami ka kasing magiging karibal, kahit businessman ito. Kaya ang advice ng mga cards ay manatiling determinado at focus sa mga pinaplano para makamit mo yung goals mo at magtagumpay. At saka bigyan mo muna ng solution yung problem na kinakaharap bago mag-quit. Sa financial, magkakaroon ng solusyon ng problem. Ang ilan sa inyo, hindi mo na pinagpatuloy yung career mo or business kasi hindi ka na happy. At kahit hindi maganda ang sitwasyon mo ngayon sa career or financial, ay huwag mo pa rin baguhin yung sarili mo. Maging matulungin pa rin sa kapwa, sa abot ng makakaya mo. Sa health, pare-pareho yung sinasabi ng mga cards na kailangan i-priority mo pa rin yung sarili mo kahit na meron kang pinagdaraanan. At ang ipinapakita ng tatlong cards na ito ay overthink, stress at depression. Parang nagle-level up, di ba? Sa hindi makakabuti. Kaya i-priority ang health. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, marami kang na-experience na negative sa nakaraan.
Ang ilan sa inyo nagkahiwalay ka ng person mo, hindi dahil sa meron na siyang iba. Kasi isa sa inyo ng person mo ang nag-iisip na walang pinatutunguhan ng relasyon. At ang advice ng mga cards na kahit gaano man kaimportante ang relasyon na ito sa iyo, wala kang magiging choice kundi i-give up. Ang ilang single, naghahanap ka ng karelasyon. At saka marami ka ring nagiging karibal. Hindi ka rin nag-i-stay sa person na nagugustuhan mo. At ang advice ay magpahinga ka lang muna sa next move mo. Itong Queen of Wands na additional card, may person na naninindigan para sa iyo. Pwedeng magulang mo, kapatid, o kaya kaibigan. Kasi alam ng person na meron kang pinagdaraanan sa buhay, kaya gusto niyang makatulong. Itong the devil naman, ang ibig sabihin ay yung tapang or lakas ng loob mo. Yun yung magpaparealize sa'yo para sa next step na goal na gagawin mo. Warning din itong card na ito sa mga taong mapanlin lang. Kaya imbis na emosyon ang gamitin, mas gamitin mo yung isip mo para sa mga decisions. Ang Three of Pentacles naman ay may mga darating na oportunidad or good news sa iyo. Lalo na't patungkol sa edukasyon, career, or business. Magandang sign na itong card na ito kasi maraming pagbabago na darating sa buhay mo na positibo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Isuot ko lang yung salamin ko, hindi ko mabasa eh. 1133 is a powerful number. It means that angels are with you and they are here to help you with everything. One. Your angels are trying to send you an important message that will bring joy, inspiration, and peace to your life. 3. Encouragement.